tapos parang imamasa ng parang sa pagbe-bake, no? Hindi siya nagdi-disintegrate kaagad. Unlike pag sand, 'di ba? Kahit i-pinch mo ng mahigpit, pero pag ni-let go mo siya, magka-crumble or maghihiwa-hiwala yung particles. Pero si clay, pag nilagyan mo ng tubig, tapos parang minasa mo na sa kamay, mag-stick talaga siya, buo, no? Now, Albert Moritz Atterberg, siya yung naka-imbento nung Atterberg apparatus or liquid limit device that was in early 1900s. He is a Swedish chemist and soil scientist. He developed a method to describe the consistency of fine-grained soil with varying moisture content. So, tatlo yung limits na yan. Ito yung tinatawag na states ng soil, apat from solid, semi-solid, plastic, and liquid. Varying ang moisture content nito. So, ibig sabihin si solid, pinakamababa ang moisture content, and then si liquid ay pinakamataas ang moisture content. Now, ano ba yung relevance? Bakit pa inaaral? Kasi ang soil naman talaga, sabi nga, ang geotech daw, hindi natin aaralin without the presence of water. Kasi yung water ang nakakaapekto sa properties ng lupa. So the more na maraming tubig ang lupa, nawawala yung kanyang strength. Kasi, di ba, maliliit lang naman ang particles niya. So ang strength niya ay nagre-rely, kung loose yung soil, nagre-rely siya sa friction ng particles. Now, nawawala ang friction pag nagiging sobrang saturated ang lupa. Nangyayari yan, di ba, class, have you heard about liquefaction during earthquake? So, sobrang hina na nung, wala nang friction yung lupa, kaya yung mga foundation bumibigay. Yan. Okay. Ito yung representation ng apat na states ng lupa, no? We have from the left we have solid, semi-solid, plastic, and liquid limit. Look at the arrow. Yung nasa baba ay moisture content. So papunta sa kanan, moisture content is increasing. Tapos dito naman sa y-axis, yun yung stress. So, mas mataas ang stress dito sa medyo dry na soil, no? Doon sa solid. Tapos, habang palaki ng palaki yung moisture content, nawawala yung stress, no? Strain na lang natitira. Okay. This is the liquid limit device na ginagamit sa pagkuha ng liquid limit determination sa Casa Grande apparatus. Ito class ay merong cup, no? Ito. Tapos we have the rubber base, saka yung grooving tool. And also the handle. Itong handle na to is iniikot siya. Iniikot, ang tawag dyan, pag bumagsak yung cup ng isang rotation, tinatawag na blows. Ayan. Kasi ang liquid limit ng soil is yung moisture content niya at 25 blows. Hindi naman natin masakto na pag nag-experiment tayo, hindi natin masaktuhan si 25 blows. It could be less, it could be more. Kaya pinaplot natin sa logarithmic graph din. Our aim is, ang gagawin kasi dito class, ilalagyan ng lupa, or di ba meron tayong oven dry sa laboratory. Now, we will pulverize the soil, passing number 40, tapos imimix natin sa tubig. Gradual ang pag-add ng tubig para lang tayong naghahalo ng cake. So, from dry to wet. Tapos ilalagay dito sa Casa Grande cup. Guguhitan, lalagyan ng groove yung gitna. Tapos, iikot natin yung handle several times until such time na merong part ng lupa na mag-close ng 1/2 inch or 12.7 millimeter.
Tapos we get the moisture content. We can do several trials, tapos ilalagay natin sa graph, ipa-plot sa graph si moisture content versus the number of blows, and then ipo-project natin yung moisture content at 25 blows. Ganun yung experiment nito. Wait lang ha. Alright. So, ito yung procedure, no? As mentioned kanina, i-rotate natin yung handle. Yun yung blows na tinatawag. Now, yung ating cup should be about 10 millimeter ang height or clearance from the base. Yung grooving tool natin, ito, mapapansin ninyo, meron tong parang medyo rectangular solid yung handle. Yan ay about 10 mm. Pag titingnan mo yung cross-section niyan, yan ay square. 10 mm by 10 mm. Yun yung ginagamit natin sa pag-calibrate nitong cup. Kasi yung clearance should be 10 mm, not less than, not greater than 10 mm. Kaya make sure to calibrate the apparatus before using it. Okay. May note dito. Soil sample must be oven-dried, pulverized, and pass number 40 sieve using about 250 gram of soil sample. Yun na yung kailangan natin. Pero better na mas marami para pag nagkamali, meron pa tayong naka-reserve. No? Kasi minsan nasusobra ng dagdag ng tubig. Mahirap na ang wet to dry. It should be dry to wet ang paglalagay ng tubig. Okay, so sabi dito, at least 4 tests for the same sample at varying moisture content is required, about 15 to 35 blows. Now, yung halimbawa nakaunang trial, so kung 15 to 35, ang first trial mo should be, ito yung target natin sa baba, first trial between 15 to 20, add more water, 20 to 25 blows naman. Tapos, add more water, 25 to 30. Tapos, yung, hopefully, yung last trial, 30 to 35. Yan yung, yung mga trials natin. Tapos, i-graph natin. So, moisture content versus number of blows is plotted in a logarithmic graph. The moisture content at 25 blows is the liquid limit of the soil sample. Now, swerte kung matsambahan, di ba? Pero meron dito class na formula din na ginagamit in the absence of the graph. Kaya lang, yung number of blows should be between 20 to 25. No, teka lang. Ba yun? $20 to 30. Sorry. The number of blows should be 20 to 30. Okay. So, ito yung hitsura nung kung naka-graph, no? Kaya lang wala dito yung lines ng logarithmic table. Pero pag mag-graph kayo, yun nasa, so mga susunod na slides, dun yung kita yung lines. Now, yung kulay blue na line, yung dots is, yun yung naka-plot na si moisture content versus the number of blows. Tapos, i-connect natin yung mga dots. We call that the flow curve. Now, from the 25 blows, magpo-project kayo ng line pataas, and then gagawa kayo ng perpendicular line papunta kay moisture content. The moisture content here represents the liquid limit of the soil.
Ganun. Okay? Ito yung itsura ng Casa Grande apparatus. Tingnan ninyo yung amount of soil na nakalagay sa cup. Hindi siya punong-puno. Naka-level lang siya, no? Naka-level lang. That is the soil path. Hindi nyo naman kailangan ma-memorize itong dimension. Importante dyan yung clearance na 10 mm pag ito'y inangat. Tsaka dapat straight yung pagkaka groove, no? So about 2 mm yung clearance, no? Yung clearance pag nag-groove tayo. Ayan, ito yung top view sa bottom. C. Tapos, ito yung sa D is after mong mag-rotate yung handle several times, mag-meet dapat yung lupa ng around 1/2 inch. So, tapos doon tayo kukuha ng sample for moisture content determination. Okay. Now, ito yung sample problem. 3 trials lang ang ginawa. Tapos, so yung first column represents the number of blows. Sa kanan naman is the moisture content in percent. Following the results of the liquid and plastic limit tests for a soil, ito daw yung, bakit meron ganito, liquid limit test? Okay. So, itong nasa table, yun yung liquid limit test. Tapos, sa plastic limit test, ang value na nakuha is 12.2. Pinapadraw yung flow curve and also obtain the liquid limit. Okay? So, ito yung graph na ginagamit. Now, ito yung data natin, nilagay ko para madali. Hindi ako pabalik-balik ng slide. Now, ipa-plot natin yung number of blows ay 16. So, 20, 19, 18, ito 16, no? 16 at saka moisture content 36.5. So, possible nandito banda, no? Kasi, ang ano nito, gitnang-gitna ay 38. 38. Iti, yan. Approximation to. Next. I-plot naman natin yung 20 at saka 34.1. 20 tsaka 34. So, 33, 34.1. Yan. And then 28 at saka 27. 28 at saka 27 ang, ayan, di gitna. Konti. 25 and 6 and 7. Ayan. Okay. Kung pag na-plot na yung points, i-connect natin ng straight line. Pinakamalapit. Tapos, para makuha yung liquid limit, project tayo ng line. Tupaan ko nga ito. Shape format. Tsaka ito. Yan. From the 25 na number of blows, punta tayo sa 25, 1, 2, 3, 4, 5. Nakaduli nga. Isa pa, 1, 2, 3, 4. Move pa sa kanan ng konti. Ayan. 5. Ayan. Yung, ito natapos, saka tayo magdodraw ng line naman, papunta dito sa kaliwa. 25. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. May nagtaas ba ng kamay?
Nasa 17 po yata yung unang plot. Tingnan na natin. 16. Oo nga, no? Talas ng mata nyo. Etong isa ay nasa 20, 34. Ito around 36. Tapos yung isa 28, 27. Yan. Ibaba natin ng konti. Katok kaliwa. Yan. Yung medyo baba ito ng konti. Tapos ito din, no? Approximation lang naman. So, approximately ilang percent yung moisture content, class? Anyone? Ilang percent? Dito titingin sa kaliwa. Dito. Uy, 90 tayo. Oh. Sinong sasagot? Approximately how many percent is the moisture content? $28. Okay, sige. 28. Kasi, tingnan nyo, sa 28, 27 ang moisture content. Ang 25, syempre, mas dry siya. Di, aangat ng 20, 28. Between 27 and 34 dapat ang value, no? Sige, approximately. Sige, lagay natin dito. Insert. Isa pa ako nito eh. Dito ba? Halos parehas lang 17. 18. Move natin ito. Gumalaw. Sige, doon na lang sa isa. Copy ko na lang ito. Kasi mamaya, i-compare natin to. Ito yung class, approximation din ng pagkuha ng liquid limit. Babalikan natin mamaya. Ito yan. Liquid limit can also be computed using this formula. Now, yung maliit na W, di ba yan yung moisture content? Tapos N is the number of blows. 25, yan? Constant yan dyan. Tapos tangent beta. Raised to tangent beta. Si tangent beta is 0.121. Pero hindi daw siya equal to 0.121 for all soils. Kaya in the absence of, kung isa lang ang trial na nagawa mo, tapos yung N mo is just between 20 to 30, pwede mo siyang gamitin. Pero kung kaya mo naman gumawa ng several trials, much better. Pero halimbawa sa board exam, isa lang yung binigay na value ng number of blows at saka moisture content, automatic, ganito na yun. No? Now, tingnan natin yung computation nito versus dun sa green graph natin. So, di ba ang natin dito is 28, 28. Now, kung papalitan natin to, kung i-apply natin yung formula, yung WN would be, alin ang pwedeng gamitin pala na value? Merong between 20 to 30 daw. Try natin ang 20. Kung 20 ito, tapos ang ang 20 ay 34 ang moisture content. 34.1, tapos dito ay 20.
Anong magiging value nito, class? May calculator ba kayo? Ay, sorry. Ba't wala? Anong value using the formula? 34.1 times 20/25 raised to 0.121. 33.19. Okay, 33.19. Tapos, dun sa isa, kung halimbawa namang sa 28 ang gamitin natin. 27 ang moisture content. Tapos dito ay 28. Nga. Itong nasa sa 20 na blows, pasok kasi dapat yung kanyang moisture content is between 27 and 34. Pag ginamit natin ang 27 na moisture content, tapos ang number of blows ay 28, 27.37. Mas malapit yung isa, no? Dito sa ating computation, sa ating graph, yung result ng graph, 27.37. 33.19. Pero ito ang mas malapit kasi yung nakuha natin value is around 28, diba? So, mas closer ito. Okay, move tayo. Okay. Now, meron pa tayong tinatawag na flow index, class. So, flow index is the slope of the flow line. Now, meron ulit na formula, which is kung meron kang dalawang values ng moisture content, no? Tsaka, yung number of blows. Now, i-apply natin yung data dito sa experiment. Kung gagamitin natin to, moisture content, halimbawa yung 20 and 28. 20 minus 28. Ay, baliktad. 34.1 minus 27. Tsaka log of N2, 28, at tsaka 20. Okay. Try nyo nga to, class. Anong value? Tama na? 34 ang moisture content, tapos moisture content na isa ay 27, 20, and 28. Okay. 34.1 minus 27 divided by log of 28 over 20. $48.59. Okay. So, kahit naman pagpalitin yung possession nung N at saka ng moisture content, parehas pa rin ang nalabas na value. Kaya lang, kailangan consistent ka. Kung halimbawa, yung 28 and 27 ang 2 mo, yung 20 and 34 ang 1. Pag pinagpalit, nagiging negative. So, yung absolute value na lang kukunin natin.
Yan sabi, W2 and W1 are exchanged to yield a positive value even though the slope of the flow line is negative. 48.59. Okay. And then, okay, this is okay, another problem. We have the number of flows ay hindi ba parehasang at parehasang pala. Ang hinahanap ay parehasang given. 12.2. Kukunin yung plasticity index of the soil. Draw the flow curve and obtain the liquid limit. Okay. So, nagawa naman na natin to, no? Pero yung liquid limit, the plasticity index of the soil is simply the difference between the liquid limit and the plastic limit. So, kung kukunin natin, ang magiging insert equation. Okay, yan na yung flow curve. Tapos, plasticity index is equal to LL minus PL. So, kung ano natin, assumption natin about 28% ano, minus 12.2. Yun ang ating plasticity index. So, 28 minus 12.2 is 15.80. 15.80%. Bastillos, naka-turn on ang audio mo, microphone. Okay? So, madali lang naman, no? Kunin mo ang moisture content, i-plot mo sa graph, i-project mo yung line from the 25 blows papunta dun sa flow, dun sa graph or dun sa line. And then, ipo-project mo naman sa water content, perpendicular line from the number of blows papunta kay moisture content. Di makukuha mo na ang liquid limit. Sunod, si plasticity index is just the difference between the liquid limit and the plastic limit. Yun na. Si plastic limit naman, ang gagawin ay ganito. Di ba yung sa liquid limit, basa na yung lupa. No, ang gagawin, imamasa mo, tapos i-roll mo sa glass plate hanggang ma-achieve mo yung diameter na 3.2 mm. So, approximately, parang kasing laki siya ng wire, electrical wire, or palito ng posporo. Medyo mataba ng konti lang doon, no? Pero dapat yung soil ay meron siyang mga crack para ma-consider na na-attain na niya yung plastic limit ng soil. Saka mo siya ilalagay sa can, medyo marami, parang kasing haba ng palito ng posporo, halimbawa mga 10 ganon, saka mo siya mako-consider na trial 1 yun. Ang gagawin natin, dalawang container na may laman ng mga 10 na kasing lalaki ng palito ng posporo. Tapos, ina-average yung moisture content ng dalawa. Ayan. So, ito. Performed by repeatedly rolling an ellipsoidal soil mass on a glass plate hanggang sa lumiit ng lumiit yung diameter. Yan. Para kayong nagmamasa. When cracks appear, take the soil rolled into threads for moisture content determination at least 2 samples. Hindi dalawang hindi dalawang palito ng posporo. Mga 10 sa isang lata. Okay? Plastic limit is obtained by getting the average moisture content of the 2 samples. Now, yung sa previous experiment natin, which is moisture content, yung iba, hindi kinukuha yung average.
dapat kukunin yung average. Tapos, mag-refer na lang dun sa table, dun sa handouts na binigay. Now, if the data are already contained in the table, you don't have to enumerate it once again dun sa ilalim na parang kumbaga ay sa computation ninyo. Kasi iba, nasa table na, sinulat pa ulit sa baba, ay di humaba ng humaba, dumami yung pages. Okay? Now, di ba, dun sa mga binibigay kong handouts, may ganito. So, ito yung gagamitin ninyo na reference, or you may also refer to other books para makagawa kayo ng conclusion. This is the value of PI. Saan siya magfo-fall? Non-plastic ba siya? Slightly plastic, low plasticity, etc. Hindi lang sa conclusion enough na ay ito po ang moisture content, ito po ang liquid limit, ito po ang plastic limit. So, ano yung generalization or conclusion na mabibigay mo based on those values? Yun ang hinahanap ko. Okay, the plasticity index is important in classifying fine-grained soils. It is fundamental to the Casa Grande plasticity chart, which is currently the basis of the Unified Soil Classification System. Kasi yung soil na dinala niyo sa school, for every group, pag matatapos na yung SEM, or siguro mga kalagitnaan, hopefully, ay di magkakaroon tayo ng data sa sieve analysis, liquid limit, plastic limit, specific gravity. Gagamitin natin yan sa, tapos yung yung percentage passing, etc. Gagamitin natin yan sa soil classification. Kaya kailangan yung data ninyo ay nakatabi, no? Kasi gagamitin natin later on. Okay. Now, isa pa to. Typical values of liquid limit, plastic limit, and activity of soil, some clay minerals. Pwede pa rin yung magamit ito sa conclusion. Yan. Kung ang values naman ng mga, say, percentage is malalaki, yun, pwede kayong maglagay ng recommendation. Bakit kaya nagkaganon? Ang pinakamataas ang liquid limit ay, sige nga kung nandiyan kayo, kulpa. Anong mineral ang pinakamataas ang liquid limit? Andiyan ba si kulpa? Miss Kulpa, andyan? Wala ata eh. Naka-join lang pero wala. May tanong pala. Yes, Bayani. Ma'am, paano po kapag di po kaya ng 3 to 4 mm? Fail agad ang plastic limit test. Hindi, ano yan, uulit-ulitin mo. Uulitin mo. Kukuha ka ng, di ba, i-roll mo. Tapos, halimbawa, walang crack. I-mold mo ulit sa kamay mo. Tapos, i-roll mo dun sa glass plate hanggang sa magkaroon ng maliliit na crack yung soil na naka-rolyo. Ano bang tawag dito? Maliliit na rods. Parang worm siya, no? Kasi, bakit kailangan i-mold ng i-mold? Kasi, pag habang niro-roll mo siya dun sa glass plate, nababawasan yung moisture content niya. Unti-unti siyang natutuyo. Kaya, later on, magiging ma-attain mo rin yung plastic state niya. Yes, Bayani, anong tanong?
Wala po, ma'am. Napindot lang. O, alin ang pinakamataas ang liquid limit among the minerals? Nasa table na, oh. Minerals. Yung pangatlo ka lang, ma'am. Montelonite. Oo, puro sila. Puro allophane ang sagot ng iba kasi siya yung nasa dulo. Pero pag titingnan niyo, yung Montmorillonite ang 900 up to 900. Okay. So, dito kayo titingin. Once na gumawa tayo ng experiment, dito kayo mag-refer para makagawa kayo ng conclusion tsaka dito. No? So, I'm expecting a better final report sa come midterm. Kasi parang nirush lahat, halos, yung mga final report. Now, another thing na dapat yung tandaan is the liquidity index. So, meron tayong LL, meron tayong PL, meron tayong PI, meron tayong flow index, meron tayong LI. Si liquidity index naman is moisture content minus PL divided by the liquid limit minus the plastic limit. Yung W dito class ay natural moisture content ng soil or yung moisture content niya sa site. So, itong moisture content na ito ay yung assuming na nung kumuha kayo ng sample sa site, nilagay ninyo sa plastic. Ibig sabihin, kung nilagay sa plastic at saka naka-seal siya, na-preserve yung moisture content, hindi nag-evaporate. Pero yun talaga yung practice pag kumuha ka ng sample sa site. Pagkakuha dun sa Shelby tube, yung ginagamit sa drilling, pagkakuha mo doon, lagay agad sa plastic tapos isi-seal. Saka yun dadalhin, para kahit ilang araw bago mo dalahin sa laboratory, hindi nag-escape yung tubig. Yan yun. So, natural moisture content minus the plastic limit divided by liquid limit minus plastic limit or or PI yung sa ilalim, no? For sensitive clay within situ moisture content greater than its liquid limit, si LI daw ay greater than 1. Pag naman ang soil ay heavily consolidated, ang LI niya ay less than 1. Yung iba pa nga daw ay nagiging negative ang value ng LI. Okay. So, ito class yung plasticity chart. Pwede pala na using the value of PI, the liquid limit, and the plasticity index, pwede mo nang ma-classify yung soil. So, ano? Kasi, kumbaga, ipa-plot mo, itong nasa y-axis is the plasticity index. Yung sa baba naman, we have the liquid limit. Now, kanina, try nga natin. Yung ating liquid limit is around 28, Tapos 12.2 yung plastic limit. Then, ang PI natin is, try lang natin i-plot, 28 minus 12.2, 15.8 ang PI. Try lang natin i-plot kung saan siya mag-fall. Insert line. Liquid limit ay 28. Possible. So, 30. 28. Parang nandito banda, no? Kasi 30 yung gitna.
Assumption lang to. Tapos ang plasticity index ko ay 15.8. Patabain natin para makita nyo. Yan, tapos galing naman dito. $15.8. 15. Slide. Ayan, yung intersection ng dalawang arrow, nandun nag-fall ang classification ng lupa. So, nandito siya banda, no? Which is, it falls under inorganic clays of low plasticity. Ayun. Pwede nyo rin itong gamitin sa conclusion. Okay. Ganyan class yung paggamit ng plasticity chart. Yung mga organic silts ay mataas ang liquid limit, no? Dito. Pero ang plasticity index niya dito naman cohesionless soil. Ang cohesionless ay more on sandy soil. Kaya pag nag-classify kayo ng lupa, meron kayong hawak na plasticity chart, tapos meron pa kayong yung sa USCS. Yan. Okay. Parehas lang naman to nung isa. Bago lang yung book, kaya naging iba yung tsura. Tapos, sa shrinkage limit naman, pero hindi namin to. Parang once ako nag-perform nito, pero pag sa soil classification naman, ang mostly na ginagamit yung PL at saka LL lang, no? Liquid limit and plastic limit. Okay, so shrinkage limit is the moisture content at which the volume change of soil mass ceases. Tumitigil na yung change niya sa volume kasi once na dehydrated na, no, natanggal na, sino to? Agno, ngayon lang dumating. Once na natuyo na siya, hindi na, there will be no further change in volume. Ayan. Sa pag-determine naman ng liquid limit, the inside of a porcelain dish, 44 mm and 13 mm height, is coated with petroleum jelly, then filled completely with soil. Para nilalagyan ng petroleum jelly para hindi dumikit yung soil. No? Madaling tanggalin dun sa mold. The mass of the soil inside the dish is recorded. Tapos the soil path is then oven dried. Okay. Next ay after oven drying, the mass is recorded. The soil path is dipped into a melted wax. Tapos papalamigin. So, final volume is determined by submerging it in water using the volumetric method. Or di ba yung pag nilagay mo yung lupa na coated ng wax dun sa tubig, madi-displace yung tubig, di ba? Yung change in height times the area of the surface ng water, that would be the volume of the soil. Kaya dapat yung wax dito manipis lang, no? Para ang aim natin is hindi mag-absorb ng water yung soil sample. Ayan. So, paano ginagawa? Ito yung molde ng lupa. Ilalagay yung soil, no? Tapos, i-oven dry. So, nag-shrink
nag-shrink yung soil mass dito sa B. Before drying si A, after drying si B. Now, the formula for the shrinkage limit, dumadami, is equal to M1, meaning the soil mass before drying, minus M2, yung oven-dried mass, divided by M2 times 100, minus initial volume, minus final volume, divided by M2, times the density of water times 100. So, ito yung formula. Okay. Next ay, okay. Ito yung problem. Sabi, determine the shrinkage limit of the soil using the results of a shrinkage limit test. Indiyan na lahat, it's direct substitution. Yun lang, kailangan tandaan nyo itong formula. Pero mayroon namang pattern, no? Initial, final, initial, final. Pwede nyo palitan yung yung subscript para mas madali nyong matandaan. Tapos, si M2 ang nasa ilalim. Kung papalitan natin to, ang M1 is M1. 44, yung mabigat, syempre may tubig. Si M2, 30.1. Tapos, M2, 30.1. Volume initial is 24.6. Final volume, 15.9. Tapos, dito, 30.1. Ang density ng water, ilang gagamitin natin, class? Anong value ng density ng water na gagamitin? 1,000, ma'am. 1,000? Grams yan. Hindi rin. The 1,000 kilogram per cubic meter. E paano to? Grams and cm to. Yung 62.4 pounds per cubic foot yon. Di nga. Yun, nakuha din ni Ador. Sabi ni Ador, 1 gram per cc. Ayun. Ilalagay natin. 1 gram per cc. Yan. Yan ay, makukuha na natin ang shrinkage. Okay na tayo. Okay. Tapos na ang... So, okay na tayo sa liquid limit, plastic limit, tapos shrinkage limit. Nasa drive naman yung nito, PPT. Okay. Next ay liquidity index. Meron pa ba ako dito? Okay. So dito we have liquidity index, consistency index, activity and plasticity chart. Kasi baka ma-encounter niyan during the review.
Okay. Pero ito na, nandun din sa isang slide to, no? So the liquidity index, the relative consistency of a cohesive soil in the natural state, can be defined by the ratio called the liquidity index. So yun pala ang ibig sabihin nun, no? Okay, na-explain naman to kanina. Next ay consistency index. Yatang wala kanina, no? Commonly used for engineering purposes, si consistency index. Ang definition naman niya is the ratio of the difference between the liquid limit and the moisture content, natural moisture content, divided by the difference between the liquid limit and the plasticity index. Okay. Kung ang moisture content daw ay equal sa liquid limit, the consistency index is 0. Okay. Kaya na tayo dito. Direct substitution lang naman. Consistency index. Next ay activity. Activity is equal to the plasticity index divided by the percent of clay size fraction by weight. Okay, for activity, plasticity of soil is caused by the adsorbed water that surrounds the clay particles. The type of clay minerals and their proportional amounts in a soil will affect the liquid and plastic limits. So sabi ni Skempton, the plasticity index of a soil increases linearly with the percentage of clay fraction, percent finer than 2 micrometer by weight, and is called activity, which is the slope of the line correlating PI and the percent finer than 2 micrometer. So, kailangan pala, meron tayong grain size analysis para makuha natin ang activity. No? Pero we have here some values, kaya lang sa ibang lugar kasi ito eh, no? Yun sa ilalim ng chart. Okay, next time. Okay na to. Several formulas sa pagkuha ng activity. Depende na lang sa given sa problem kung ano yung i-apply na formula. Okay, liquid and plastic limits are determined by relatively simple laboratory tests that provide information about the nature of cohesive soil. Ang problematic soil talaga yung clay. Kasi pag nalagyan ng tubig, nagsiswell. Pag naman natuyo, nagsisring. Kaya, kumbaga nagpapiano yung lupa eh. Umaangat, bumababa. Depende sa season. Kasi pag, halimbawa, tag-araw, bumababa ang water table. Kaya nadidrain yung tubig dun sa upper part ng layer ng soil. Nagsishrink siya. May possibility mag-shrink. At pag tag-ulan naman, nagsiswell. Kasi aside from the rain, tumataas din yung water table. So engineers have used the tests extensively for the correlation of several physical soil parameters as well as for soil identification. Ito, pwede din makuha ang PI using this equation. PI is equal to 0.73 times LL minus 20. An A line separates the inorganic clays from the inorganic clays. Ang inorganic clays daw, values lie above the A line and values for inorganic clay silts lie below the A line. Ador, mapindot ang ano. Nasaan to si Ador?
Okay. Move tayo. Okay na to. Ito naman, pinaproject mo outside the chart na eh. I-extend mo lang yung line ng U-line, A-line. So, yung point of sabi dito, there's another use for the A-line and the U-line. Casagrande suggested that the shrinkage limit yun, pwede ko pala siyang i-mute. Okay. Okay, Casagrande has suggested that the shrinkage limit of a soil can be approximately determined if its plasticity index and liquid limit are known. So, number 1, plot the plasticity index against the soil, the liquid limit at a given soil such as point A. Tingnan natin, nasan si point A? Point A, okay, naka-plot. Sunod, project the A line and the U line downward to meet at point B. Point B will have the coordinates of liquid limit and PI is negative 46.4. Tingnan na natin. 43.5 and 46.5. Negative. Joins B and A with a straight line. This will intersect the liquid limit axis at point C. The abscissa of the point C is the estimated shrinkage limit. Point C. Ito. Po-project mo si U-line at si A-line pababa, di mag-intersect sila. Tapos yung i-connect mo siya kay A. Yung intersection nung from B to A dito sa line ng liquid limit, yun na siya, si point C. Saan nakukuha si point C? Eh di dapat malaki yung mo, bond paper, tapos saka mo ipo-project ng pababa. Okay, for your seat work, 4.1, 4.2, 4.3. Konti lang naman to. Still have time. Hanggang tayo? 3:30, 3:30. Meron pa tayong 19 minutes. 19 minutes. Kaya lang, pag sinistart natin ang soil classification, hindi kaya mabitin tayo sa oras. Medyo mahaba kasi ito eh. Sige, start na kaya natin. Yung aabutin lang ng oras. Ito, due on... Kailan ba next meeting natin? Mag-meet tayo ng Friday, no? Friday. Sige, Tuesday ko na lang i-collect. Kasi baka yung iba ay nasa quiz ata. Ay, hindi. Ayaw nga. Bagay, pwede ko naman kayong i-meet. Yung nasa quiz B, yun na lang ang excused. Sige. Okay, itong seat work due next meeting, Friday. No? Punta tayo sa self-classification. Okay.
Aral muna. Oo nga, nasa Bensiador. Okay. Soil classification. Dito class, kailangan nyo ng table. Dapat may printout kayo nun para pag soil classification tayo nang titingnan nyo. Kasi pag sa cellphone lang, nakakaduling. Tsaka you will shift from one page to another. Okay. Sa soil classification, expresses concisely the general characteristics of soil without detailed description. Okay. Ang major classification natin or major categories, we have the textural at saka yung classification by engineering behavior. Under that, we have AASHTO and the USCS. Yan. Ang texture daw ng soil, it refers to the surface appearance. The soil are named after their principal components such as sandy clay, silty clay, and so on. Soil texture is influenced by the size of the individual particles present in the soil mass. Of course, we have the gravel, we have sand, silt, and clay. No? In percentage naman natin yan nakukuha. Ito, nakukuha natin yan sa sieve analysis or hydrometer test, diba? Ito. Now, ayan, kailangan tatandaan or based on the table, this classification method is based on the particle size limit as described under the USDA system. Ang sand size daw ay from 2 mm to 0.05 in diameter. Ang silt is 0.05 to 0.002. At ang clay ay smaller than 0.002 millimeter in diameter. The chart is based on only the fraction of soil that passes through the number 10 sieve. Hence, if the particle size distribution of a soil is such that a certain percentage of the soil particle is larger than 2 mm, a correction will be necessary. Kasi tingnan nyo, ang na-consider lang dito, sand, silt, and clay. Pag merong larger than 2 mm, ang ibig sabihin yun ay gravel. Diba? Pag nagkaroon ng gravel, may babaguhin sa formula. Okay. Sample. The particle size, ito yung ginagamit na basis, no? Triangle lang siya. Ito yung pinakamadali, sabihan ng estudyante dati. Ma'am, pwede bang ganyan na lang gamitin? Huwag na yung table. Ayan. The particle, the size distribution of a soil shows 30% sand. Tingnan niyo yung maigi yung triangle. Dito sa kanan, dito banda, kanan na side ay silt. Dito sa kaliwa, clay. Sa ilalim ay sand. Walang gravel, no? E di, sa given naman, 30% sand daw. Nasaan si sand? Nasa ilalim, no? 30% sand. Ay, ako gumalaw. Tingin ko ito yan. 30% sand. Ito. Tapos, 40% silt. Ito. 40% silt. Tsaka, 30% clay. Itong naka-horizontal. 30% clay. Yan. Yung point ng intersection nila, yun yung soil type. Soil type. Ayan. So, dito sila mag-i-intersect. Kaya yung soil ay clay loam. Clay loam siya.
Ganun lang siya kasimple. Pero syempre ito, kung sa laboratory, gagamitan mo muna ng hydrometer test para makuha yung value ng silt and clay, mapaghiwalay, no? Kasi hindi siya possible using the sieve analysis alone. Tapos makukuha mo na yung classification. Okay, next. Now, yung sinasabi na pag merong value ng gravel na nasama sa result ng laboratory, kailangan merong correction. Now, ito yung formula. Ang tawag dito ay modified sand, modified silt, and modified clay. Anong kaibahan lang? Percentage ng sand, i-divide mo sa 100 minus gravel. Percentage ng gravel. Lahat naman ganun eh. Sa bawat, sa sand, silt, and clay, yung kanyang denominator ay para-parehas. It's 100 minus percentage of gravel. Para-parehas ang denominator. Tapos ang numerator is the percentage of that particle. So, percentage ng sand, silt, and clay sa taas. Times 100. Yun lang. Kasi dito sa soil B, yung soil B, 20% ang gravel. Kaya 100 minus 20 yung nasa bottom or the denominator. Ang sand ay 10%. Ang silt ay 30. Ito yun. Tapos ang clay ay 40. Okay, do the math. Makukuha natin yung 12.5%. Ito na yung gagamitin natin. Instead of 10, it will be 12.5. Instead of 30, use 37.5. And instead of 40, use 50. Plot in the triangle. The 12.5. 12.5 ang sand. 12.5. Tapos, silt ay 37.5. Approximation nun tayo, no? Ito banda yan. 37. Tama, banda dyan. Tapos, yung clay natin ay around 50. Ayun, dito siya mag-meet. Nasa clay siya. Clay soil. Kasi kung ito extend mo pa naman ito eh. Kung saan mag-intersect yung arrows, yung lines, yun yung type of soil. Clay. Okay. Next. Okay. Ayan. So, dito sa mga activities, given yung amount ng sand, silt, and clay, gagamitin yung si USDA, US Department of Agriculture Textural Classification Chart. Okay. Mabilis lang naman pag USDA. Percentage sa diretso na. Dito ang medyo matrabaho kay AASHTO at saka kay USCS. AASHTO stands for American Association of State Highway and Transportation Officials. Yan din ang reference ni DPWH. Developed in 1929, used for classification of soil for subgrades and granular type road. Yan. Adapted by the DPWH in the design of roads and highway. Kasi, di ba, under naman tayo ng Americans before, kaya yung mga practices nila, inadapt natin. To classify the soil, one must apply the test data from left to right. By process of elimination, the first group from the left into which the data fit is the correct classification. Meron kasing table na sinusunod. Okay.
And then may 7 minutes pa naman. USCS stands for Unified Soil Classification System, proposed by Casa Grande in 1942, revised in 1952. Used mostly by geotechnical engineers, and as per ASTM designation, it is D2487. May kanya-kanya kasing code yung mga tests. Yan. Pero yung iba dyan, minomodify. Yan. Now, sa AASHTO, ang fraction passing the 75 mm sieve and retained on number 10. So, iba yung number, iba yung yung diameter or yung mesh or opening ng sieve. Si number 10 ay 2 mm ang opening. So, siya, passing 75 mm, retained on 2 mm. Retained on 2 mm. Si sand naman, passing 2 mm, retained on 0.075 mm. Si number 200. Ang silt and clay, hindi pinaghihiwalay kay AASHTO. Siya yung passing the number 200 sieve or 0.075 mm. Ito si AASHTO. Okay. Okay, plasticity. Okay. Plasticity, silty is the term applied when the fine fractions of the soil have a plasticity index of 10 or less. Kailangan alam natin to, parang sa CU and CC lang, no? Kailangan alam natin yung range. Clay naman is the term applied when the fine fractions of the soil have a plasticity index of 11 or more. Yan, tandaan nyo yun, ha? If cobbles and boulders, yung medyo malalaking particles, larger than 75 mm, are encountered, they are excluded from the portion of the sample kasi ang gagamitin lang natin passing 75, retained on 2. Pag retained on 75, hindi natin isasama dun sa gagamitin nating lupa, itatabi lang natin, pero the percentage of such material is recorded. Nasa notes ninyo. No? Okay. Ito yung table ng AASHTO. Mag-start ka sa left, papuntang kanan. Pag halimbawa, ito, sa sunod na natin ito ma-continue, no? Pero dito, halimbawa, meron kang value ng percentage passing number 10, number 40, at saka 200. Yung tatlong yun ang importante dito kasi gagamitin natin. Now, yung soil mo, tingnan mo kung saan papasok. 50 max. Magpo-fall sa A1 classification, maximum daw na passing ay 50 sa 10. Maximum na passing sa 40 ay 30 at saka 50 naman sa 200. If any of the three conditions were not met or is not met, move ka sa kanan. Hindi siya papasok dito. Pero kung pumasok naman lahat, yung dito sa conditions na ito, yun na agad ang kanyang classification. Pero pag may isa na hindi pumasok, move sa kanan hanggang ma-meet niya yung specification. Ganun siya. So we need sieve analysis para makuha natin yung classification using AASHTO. Okay, we only have 3 minutes. We'll continue the discussion next meeting. That would be Friday, no? Friday. Mm-hmm. 92. Thank you po, ma'am. Thank you po. Sige.